Mahigit 7.5 milyong Pilipino hindi rehistrado o walang birth certificate. Problema ito hindi lang para sa individual kundi pati na rin sa gobyerno. Kadalasang requirement kasi sa iba't ibang transaksyon ang birth certificate. Kailangan din ito para sa paggawa ng mga pulisiya ng pamahalaan. Paano nga ba masosolusyonan ang problemang ito para masigurong matatamasa ng bawat Pilipino ang kanilang mga karapatan? Narito ang special report ni Deo Bugawisan. Kilala natin sila sa kanilang mga screen name, pero alam ba natin ang tunay nilang mga pangalan? Ang 15 anyos na si Eliza, wala nang ang screen name, wala ring tunay na pangalan kung tutuusin. Since birth, wala kasi siyang birth certificate. Sa katunayan, naunahan pa raw siya ng kanyang alagang aso na maparehistro. Buti pa yung aso ko, parang siya pa yung tao. Kasi nung time na aayusin ng father ko, yung birth certificate, nagka-problem na napilayan siya. So hindi agad naayos yung papers. Kaya naman ngayon, labis ang pag-aalala ng dalaga. Pagtuntong niya kasi sa kolehiyo, baka hindi na raw maidaan sa pakiusap ang kawalan niya ng birth certificate. Nakakaba, parang nakakahiya. Wala pa akong birth certificate, 15 years old na ako. Lalo na ngayon, magka-college. So, magagahol pagka kinailangan yun kasi aayusin pa. Bukod sa requirements sa pag-aaral, kadalasang hinihingi rin ng birth certificate sa iba pang transaksyon, mapag-gobyerno man o sa pribado. Trabaho po para sa para sa pag-abroad. Visa. Kasi malapit na ako mag-pension. Malaking suliranin din sa gobyerno kung hindi rehistrado ang lahat ng mga Pilipino. Mahalaga kasi ang tamang bilang ng populasyon para sa pagbabalangkas ng mga pulisiya ng pamahalaan, sa pagbuo ng mga desisyon at sa pagpapatupad ng mga programa sa edukasyon at kalusugan. Hindi kasi maganda yung birth registration, hindi rin masyadong maganda yung data na magagawa. And so yung mga policy, mga programs ng government, hindi maibibigay yung tama na programa. Pero higit sa lahat, kaakibat ng pagkakaroon ng birth certificate ang pagtamasa sa mga karapatang pantao. Once meron na siyang birth certificate, mas madali niyang ma-access yung iba pang mga serbisyo tulad ng edukasyon, karapatan na mabigyan ng proteksyon ng gobyerno. Isa sa kada 3 musmos sa buong mundo edad 5 pababa. Walang katibayan ng kapanganakan ayon sa pinakahuling datos ng United Nations Children's Fund o UNICEF. Sa Pilipinas, halos 70 milyong Pilipinong nakarehistro sa National Statistics Office o NSO, habang isa si Eliza sa mahigit 7.5 milyong Pilipino na walang birth certificate. Samut-sari ang dahilan ng mga Pilipino kung bakit hindi rehistrado ang kanilang kapanganakan. Lack of awareness ng komunidad patungkol sa importance or kahalagahan ng birth registration. Sa ibang lugar ay mataas ang singil. Kung malayo yung lugar, hindi may pamasahe. Kadalasan daw hindi na irerehistro mga sanggol na nanggagaling sa mahihirap na sektor. Hiling ng Plan International, magkaroon sana ng sangay ang mga local civil registration office sa kanilang mga barangay at liblib na baryo. Yung mga mobile birth registration services ay magandang practice din para naaabot natin kahit yung mga malalayong mga baryo, malalayong mga barangay. May radio program ang NSO. Tuwing kami ay lumalabas, may mga lecture, may mga seminar, talagang ina-advocate na dapat ay magparehistro. Sa huli, parehong responsibilidad ng pamahalaan at ng mga magulang na tiyaking nakatalang bawat batang isinisilang para sa kinabukasan ng mga bata at para sa pag-unlad ng bansa. Deo Bugawisan, GMA News.